Sa gitna naman ng umiigting na tensyon sa West Philippine Sea, ang nalalapit na pagsasabata sa panukalang magtatakda ng mga hangganan ng maritime zones ng bansa. Nakatutok si JP Soriano. Pirma na lang ng Pangulo ang kailangan at ganap ng maisa sa batas ang Philippine Maritime Zones Act. Ito'y matapos aprobahan ng Bicameral Conference Committee ang consolidated na bersyon ng panukala. Ang Philippine Maritime Zones Act ay ang panukalang nagtatakda ng mga hangganan ng maritime zones ng Pilipinas at mga karapatan ng bansa sa loob nito. Maliwanag na yung maliwanag yung karapatan natin kung saan yung ating boundary, maliwanag yun na may batas tayo na kung saan tayo pwedeng maglayag, pwedeng mangisda. Tapos babalik na rin sa usapan, ba't may nakapark na Chinese Coast Guard sa Lubang, Mindoro. So maliliwanag to hanggang saan yung boundary. Mahalaga ang batas na ito sa gitna ng mga agresibong pagkilos ng China sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Paraan din daw ito para pagtibayin palalo ang mga laman ng 2016 arbitral ruling na nagbabasura sa 9-dash line ng China na umaangkin sa halos buong South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea. With that act, we're also now laying the groundwork for improving our law enforcement within these maritime zones. Sa gitna nito, pinirmahan naman ng Pilipinas at China ang bagong kasunduan na tinawag na Arrangement on Improving Philippine-China Maritime Communication Mechanisms. Ayon sa DFA, ang kasunduan ay nagbibigay daan sa pagbubukas ng ilang communication channel sa pagitan ng Pilipinas at China patungkol sa mga maritime issue. Kabilang dito ang mga kinatawang itatalaga ng mga lider ng Pilipinas at China, pati na ang Foreign Ministry at Coast Guard ng dalawang bansa. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.